Mula pa noong unang panahon, ang mga kababalaghan ay patuloy na naging bahagi ng mundo na ating ginagalawan. Maraming kwento at alamat ang naglalarawan sa mga taong hindi maipaliwanag ng siyensya, mula sa mga hayop, multo, maligno, tikbalang, aswang, at marami pang iba. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, may kanya-kanyang alamat ang bawat lugar, at may mga baryo na pinaniniwala ang puno ng masasamang espiritu, kaya't iniiwasan ng mga tao. May mga individual din na kinatatakutan dahil sa mga hinala, tama man o mali, ng mga mapanghusgang residente. Ako po si Ramon, at ito ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Noong 1978, sa isang baryo na napapalibutan ng mga bundok sa gitnang bahagi ng Capiz, may kinatatakutang antinggero na nagngangalan si Mang Elias, isang lalaki na nakatira sa dulong bahagi ng baryo, kung saan nagtatapos ang kalsada at nagsisimula ang masukal na kagubatan. Siya ay naninirahan sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at dayami, at sa loob nito, hindi mabilang ang mga anting-anting ng lahat ng hugis at sukat na nakasabit sa mga dingding at kisam. Ang ilan ay gawa sa mga buto ng hayop at halaman, habang ang iba ay inukit mula sa kahoy o metal. Hindi siya mahilig makihalubilo sa mga tao. Palagi siyang nakikitang nakasuot ng balabal na nakatakip sa halos buong mukha niya, at may suot siyang kakaibang kwintas na gawa sa kahoy sa liig. Si Mang Elias ay nasa 55 taong gulang na noon. Takot ang mga taga-baryo sa kanya dahil sa mga kwentong may nakakita raw sa kanya habang umuusal ng orasyong hindi naunawaan, lalo na kapag sumapit ang pulang buwan na bilog na bilog. Sabi nila, ang mahabang balbas at itim na balabal nito ay nag-iiwan ng nakakatakot na refleksyon ng mga anino sa lupa. Naniniwala ang mga taga-baryo na ang gumagawa ng anting-anting ay nagtataglay ng madilim na kapangyarihan, kaya't kinatatakutan siya ng lahat. Ngunit kahit ganoon, hinahayaan na lamang siya dahil naniniwala rin sila na ang mga anting-anting na inaalagaan niya ay nagtataglay ng kapangyarihang magpagaling, magprotekta, o magdala ng magandang kapalaran. Proteksyon laban sa mga ligaw at masasamang espiritu na gustong gumambala sa tahimik nilang buhay. Pero ang hindi alam ng mga mapanghusgang tao ay may kabaitan din si Mang Elias at handang tumulong kapag may nangangailangan. Napatunayan ko iyan sa isang pangyayari sa aking buhay na hinding-hindi ko makakalimutan. Edad 17 ako noon, at magkakasama kami ng 4 kong kabarkada, si Ben, ang kapatid niyang si Jomar, at si Tony, sa isang padaya o sayawan sa kabilang baryo. Dahil nag-i-enjoy kami sa pakikipagsayaw sa mga magagandang dalaga, hindi namin namalayan ang oras, pasado 12:00 na nang maisipan naming umuwi. Walang serbisyo noon, bihira ang jeep sa lugar namin, at may oras din ang tricycle, kaya wala kaming pagpipilian kundi maglakad pa uwi. Sinulit ni Ben at ng kapatid niyang si Jomar ang shortcut para mas mabilis raw kami makauwi. Nagalinlangan ako dahil alam kong makipot ang daang iyon, halos isang tao lang ang kasya sa magkabilang gilid, at kung hindi mga matataas na damo, mga punong kahoy ang makikita mo. Para bang nagtatakutan na kami sa daan, nagbiro pa si Ben na may kwento raw ang isang matanda tungkol sa shortcut na iyon. Tapunan daw ng patay at pinaniniwalaang may nagpapakitang mga ligaw na kaluluwa. Sabi naman ni Tony, mas mainam nga raw na magpakita ito para mas mabilis daw kaming makauwi. Alam kong biro lang iyon pero kinilabutan ako ng husto. Hanggang sa narinig namin ang sit-sit mula sa likod namin, sa pila namin, ako ang nasa hulihan, kaya grabe ang kaba ko. Maya-maya, may kaluskos na parang may sumusunod sa amin. Nagtanungan kami kung ano iyon, pero walang may tapang na lumingon. Agad kaming nagtakbuhan, pero nadapa si Tony, nadapa rin ako dahil napatid sa kanya, at tuluyan na akong bumagsak sa lupa katabi niya. Ang dalawa naming kasama, si Ben at Jomar, kumaripas na ng takbo at iniwan kaming dalawa. Wala na kaming choice kundi mapalingon sa direksyong kinatatakutan namin. Parehas naming nakita ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Hindi diretso ang pagtayo nito. Medyo kuba pero nakaharap sa amin ang mukha niya. Maliwanag ang buwan, kaya naaninag ko, balot ng itim ang mga mata nito, hindi namin mawari kung tao ba o engkanto, pero sobrang umaalingasaw ang amoy nito, may mahahabang kuko, at ang buhok niyang magulo ay hanggang balikat. Si Tony ang unang nakatayo sa amin, mabuti na lang at hindi niya ako iniwan tulad ng dalawang nauna. Hinawakan niya ako sa magkabilang kamay at pinilit na itayo. Sabi niya, aswang daw iyon at kailangan naming makalayo kaagad.
Biglang nagbago ito ng anyo at naging isang napakalaking aso, galit na susugod sana sa amin. Pero bigla itong tumigil nang may sumigaw mula sa likuran namin, si Mang Elias ito. Nang lingunin namin, parang biglang bumahagi ang aswang at tumakbo hanggang tuluyang naglaho sa kakahuyan. May bahid ng galit ang tono ni Mang Elias nang tanungin kami kung ano raw ba ang ginagawa namin sa lugar na iyon sa 10:00 ng gabi. Hindi kami agad nakasagot dahil nanginginig pa kami sa takot. Inabutan niya kami ng hawak niyang baunan ng tubig at sinabing uminom muna para mahimasmasan. Dinukot niya mula sa bulsa ang isang kwintas na may nakapalawit na mutya. Sabi niya ay bawian daw namin iyon para makauwi ng ligtas sa mga bahay, dahil gagabayan daw kami nito sa daan at ilalayo sa mga nilalang sa dilim. Bagamat galit ang anyo ni Mang Elias, parang nakahanap kami ng kakampi sa kanya. Napanatag ako nang abutin mula sa kanya ang mutya. Wala kaming gusto nito ni noon kundi makauwi at makasama ang mga pamilya. Bago kami pinauwi, binalaan niya kaming huwag nang ulitin ang pagpapagabi sa daan dahil delikado ang karimlan ng gabi para sa mga kabataan tulad namin. Nakauwi kami ng ligtas at laking pasasalamat ko kay Mang Elias dahil maski hinuhusgahan siya ng mga tao, nagawa niyang tulungan kami at maiwasang maging hapunan kami ng aswang ng gabing iyon. Doon nagbago ang paningin ko sa kanya. Umahon ang kuryosidad ko sa totoong pagkatao niya at sa kanyang taglay na kapangyarihan. Alam kong may tinatagong kabaitan siya at walang katotohanan ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Nagpa siya akong subukang baguhin ang takot ng mga tao sa kanya. Agad kumalat sa buong baryo ang tungkol sa aswang na nakita namin. Nakapagkwento na pala si Tony sa mga magulang niya at ito ang pinagpiestahan ng mga tsismoso sa bawat kanto at tindahan. Sa bawat umpukan ng mga tao na madaanan ko, palaging tinatanong nila kung ano ang nangyari, ano ang nakita namin, at ano ang ginawa ni Mang Elias ng gabing iyon. Ngiti lang ang tanging isinusukli ko, dismayado sila dahil ayaw kong magsalita. Nasa bulsa ko noon ang mutya na bigay niya, at naisip kong isauli ito para makapagpasalamat na rin. Nakita ko siyang nagsisibak ng kahoy sa ilalim ng mangga sa kanyang bakuran. Tinawag ko siya, agad siyang umingon at tinitigan ako para bang sinisino kung sino ang pangahas na lumapit. Nagpakilala ako na ako yung batang tinulungan niya na muntik ng lapain ng asong aswang sa shortcut. Tumango siya at tinanong kung ano ang kailangan ko. Isasauli ko lang po sana itong kwintas, sabi ko, sabay dukot sa bulsa at iniabot. Kinuha niya ang kamay ko at itiniklop iyon, sabi niya, huwag ko na raw isauli. Para sa akin na daw iyon at palaging isuot para sa proteksyon. Nagpasalamat ako, ngumiti siya, opo, yun ang unang beses na nakita kong ngumiti si Mang Elias. Tinanong niya kung gusto ko bang pumasok sa kanyang munting kubo, dahil matagal na raw buhat na may kusang lumapit na tao para makipag-usap. Magkukwentuhan daw muna kami kung hindi naman ako hinahanap ng mga magulang. Agad akong sumang-ayon dahil naramdaman kong mabait naman pala ang kinatatakutang antinggero ng barangay, isang isipin na hindi sinasangayunan ng sinuman sa mga kalugar. Doon ko nakita ang iba't ibang anting-anting, mga buto ng hayop, buto ng prutas na naging bato, mga talisman, buntot pagi at iba pa. Walang nakakaalam kung paano nilikha ang mga ito. Ang ilan sa mga taga-baryo ay nakikita raw siyang iginuguhit ang mga kakaibang simbolo habang gumagawa, habang ang iba ay naniniwala na gumamit siya ng mahiwagang damo at potion o may kaibigan na mga elemento. Pero ang totoo, walang nangahas na lumapit upang malaman. Masarap kausap si Mang Elias, aliw na aliw ako sa mga kwento niya tungkol sa mga engkanto, multo at kwentong aswang. Napapatingin ako sa mga mutya na nakasabit sa tuwing mababanggit niya ang mga ito. Minsan, natanong ko kung paano niya ginagawa ang mga anting-anting at kung paano natutunan. Sabi niya, natutunan niya lahat sa kanyang lolo noong nasa lupain pa sila ng kanyang ina sa Surigao, isang albularyo ang lolo niya. Ang ilang amuleto ay binenta na lang niya sa namayapang lolo at ang tangi niyang ginagawa ay pagpapadalisay upang manatili ang bisa. Sa totoo lang, mahusay siyang manggamot pero hindi niya magawa dahil sa mga hindi magandang chismis tungkol sa kanya sa baryo. Hindi raw basta-basta ang paggawa ng anting-anting, trabaho ito ng isang antinggero o espesyalista na nangangailangan ng oras at panahon upang magbigay ng pinakamalakas na bisa. Una, kailangang magnilay at magmuni-muni upang malaman kung anong tipo ang kailangan.
ito ay espesyal na bili na tinatawag na tawas, kung saan makikita ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Kasunod, pagpapahid ng langis, natural na langis upang magbigay ng espiritual na proteksyon sa gumagamit. Pangatlo, ang orasyon, tinuruan siya ng lolo ng iba't ibang klase na nakasulat sa Latin, na nagbibigay ng pagpapala. Ikapat, paglalagay ng mga sangkap tulad ng bato, halaman, o espesyal na kahoy upang maging pagkakakilanlan ng anting-anting. At huli, paggawa ng espesyal na pamalas, tulad ng kwintas o pulseras na naaayon sa layunin ng mutya. Sa kabuuan, paggawa ng anting-anting ay kombinasyon ng disiplinang espiritual, kalikasan, at pananampalataya. Ito ang nagbibigay ng bisa at lakas ng loob sa mga naniniwala. Napanganga ako sa bawat banggit niya, hindi naman pala madali. Samantala, nang malaman ng aking mga magulang ang pagtambay ko sa bahay ng antinggero, agad nila akong pinagsabihan ng mga panghusga laban kay Mang Elias. Maski anong pagtatanggol ko, hindi nila pinakinggan, sinabi pa na baka ako nasa ilalim ng hypnotism o gayuman niya, kaya nahuhumaling akong magpunta roon. Sarado ang utak nila at pinagbawalan akong pumunta, kaya matagal akong hindi nakapasyal. Bantay na rin kasi ako ni nanay mula noon, kaya nagpasya akong manahimik na lang sa bahay para hindi mag-alala sila. Hanggang sa isang gabi, napuno ng tensyon ang buong kabahayan dahil sa mga kakaibang tunog na dala ng hangin. Napatanong ako kung ano iyon pero walang makasagot. Maya-maya, malakas na kalabog sa bubong at biglang uminit ang suot kong amuleto, tanda na may aswang malapit. Sumilip ako sa siwang ng pinto, wala akong makita maliban sa pulang liwanag. Nagsalita ang aking ama at pinalayo ako, bigla siyang nagsaboy ng asin sa siwang. Maya-maya, may umatungal na akala mo ilabis na nasaktan sa labas. Wala sa isip ko, lumabas si ama bitbit ang itak, dalawang halimaw na anyong aso na may mapupulang mata ang nasa labas. Iwinasiwas ni tatay ang itak at isinumpa ang mga aswang. Matapang niyang hinamon at sinabing kayang-kaya niyang tapusin ang mga iyon. Nagtataka ako dahil sa kabila ng ingay, walang kapitbahay ang lumabas para tumulong. Sigaw ako ng tulong pero tila walang nakarinig. Nakita kong walang laban si ama, lalo na't pinagtutulungan siya ng dalawang aso. Nasa pool na ng kagat ang kanan niyang braso. Doon nagpa siya akong humingi ng tulong kay Mang Elias, na alam kong kayang sagupain ang mga ito. Matapang akong lumabas, nabaling ang atensyon ng isang aswang sa akin. Susuguri na sana niya ako, ngunit nang makita ang suot kong kwintas, bigla itong napatigil. Tumakbo ako ng mabilis patungo sa kadiliman ng gabi para humingi ng saklolo sa antingero. Subalit nasa kalagitnaan pa lamang ako ng distansya, nang makasalubong ko na siya, may bitbit na mahabang itak at kargado ng mga anting-anting salik. Mabilis niyang sinabi na alam niyang may aswang sa paligid. Binanggit ko na naroon ito sa bahay namin at naghahasik ng kasamaan. Pagdating namin sa bakuran, nakita kong sakmal na naman ng aso ang kabilang braso ni ama. Sigaw ako ng sigaw sa awa, gayon din si nanay na nakatungtong sa bintana at umiiyak. Agad sinugod ni Mang Elias ang kalaban. Sa isang iglap, sa laki ng asong yon, na kaya niyang iwasiwas at ibalibag sa lupa ng ubod ng lakas. Agad nawala ng malay ang unang aswang. Umaatras ito habang papalapit si Mang Elias. Sinabi ng antinggero sa dalawang aswang na nakilala niya sila, at kung hindi titigil sa panggugulo, hindi na siya mangingiming ibunyag ang tunay nilang katauhan. Nagising ang isang aso at unti-unti tumayo, saka walang ano-ano'y tumakbo sila palayo hanggang tuluyang nilamon ng kadiliman. Tinulungan ni Mang Elias si ama para makabangon, nagpasalamat siya at inimbitahan ito sa loob ng kubo. Nagpaunlak ang matanda, lalo na't kailangan magamot ang mga sugat. Ipinagtimpla ni ina siya ng kape, at habang tumatagal ang diskusyon, napansin kong gumaan na ang loob nila sa antingero. Narinig ko silang nagpasensya dahil isa sila sa mga nanghusga sa kanya. Aminado silang hindi naman pala ako nagsisinungaling nang sabihin kong mabuting tao siya. Naglabasan ang mga kapitbahay pagkaraan ng ilang sandali. Mabilis kumalat ang balita na sinugod kami ng mga aswang. May nagsabing wala raw silang narinig na ingay. Ayon kay Mang Elias, isa raw ito sa mahikang ginagawa ng mga aswang, lalo na kapag partikular na tao ang gusto nilang salakayin. Walang makakarinig maliban sa mga katulad niyang kayang kontrahin ang mahika upang lilinlang ng mga nilalang na ganoon. Nagpalakpakan ang mga tao nang mabatid ang kabayanihan ni Mang Elias para sa aming pamilya. Nagpasalamat din ako,
ngunit sinabi niyang hindi niya kayang tiisin ang isang kaibigan. Niyakap ko siya bilang tanda ng pagsang-ayon at muling pasasalamat. Sinabi ulit niya na ang kanyang pagtulong ang nagbukas sa mata ng mga tao sa mga bagay na hindi nila nakita noon sa kanya, halimbawa ng pagiging mapagmahal sa kapwa, handang isakripisyo ang sarili para sa pagtatanggol sa naaapi. Sa katatapos na laban, napagtanto ng mga kabaryo na hindi dapat katakutan ang antinggero. Ang dating takot ay napalitan ng paghanga sa ipinamalas nitong kabutihan at katapangan. Naging bayani na siya ng baryo, at ang kanyang mga anting-anting ay hindi na iniugnay sa kadiliman, kundi sa pag-asa, tapang at pagmamalasakit sa kapwa. Mula noon, hindi na ako pinigilan ng mga magulang sa pakikipagkaibigan ko sa kanya, malaya na akong nakakapunta sa bahay niya. Para magkaroon ng kabuluhan ang pagtambay ko, tinanong ko kung pwede akong maging mag-aaral niya. Sa paglipas ng mga araw, napahanga ko siya sa kasabikan ko na matuto, kaya tinanggap niya akong estudyante. Natutunan ko sa kanya kung paano pumili ng tamang materyales para sa mga anting-anting at kung paano magdasal ng orasyon para sa pagpapadali sa inang mga mutya. Madali akong natuto at magandang senyales daw iyon na maaaring pagdating ng araw, ako ang papalit sa kanya bilang protektor ng baryo. Hanggang sa isang araw, tila sinubukan ako ng panahon nang kumalat ang tungkol sa nilalang na gumagala at muling namataan sa kalapit na gubat. Nabalot na ulit ng takot ang baryo sa tuwing nakakarinig ng kwento tungkol sa aswang. Ngunit may lalaki na hindi takot harapin ito, walang iba kundi ang antingyero. Ibinalita ko sa kanya ang nangyayari at nagpasya siyang tumulong. Pumunta kami sa kagubatan, panahon na raw para magamit ko ang natutunan ko. Armado kami ng kanyang mapagkakatiwala ang mga anting-anting at may baon kaming bawang dahil naiinis daw ang aswang sa amoy nito. Ilang oras kaming gumala sa paghahanap hanggang sa naamoy ko ang mabaho na parang nabubulok na bangkay at basura. Naging matalas ang paningin ko dahil sa bisa ng mutya na suot ko, ang may gawa ko pa. Natunton namin ang aswang, sa gitna ng kakahuyan, tahimik itong nanginginain ng isang patay na hayop. Mahahaba ang matalas nitong mga kuko, maitim ang balat, medyo kuba at mahaba ang kulot na buhok, may malalaking ngipin na may bahid ng dugo. Nagsimulang bumanggit ng orasyon ang antinggero, natigilan ang aswang nang marinig si Mang Elias. Agad itong sumingasing at tangkang susugod, subalit maagap si Mang Elias, inilabas ang bawang at inihagis. Itinuloy niya ang orasyon at itinaas ang anting, unti-unti, parang nanghina ang aswang, lumiit, mas mabagal ang galaw, hanggang tuluyang bumagsak sa paanan. Nagbalik ito sa anyong tao, at nakilala ko, napatingin ako kay Mang Elias, at isang tango lang ang isinagot niya. Ito ay ang ama ng kabarkada kong si Ben, ang promotor na umaya sa amin para dumaan sa shortcut na daan kung saan nag-aabang ang kaparehong aswang na yon. Hindi yata nilalansi lamang kami para maging biktima kung hindi dumating si Mang Elias. Nagmakaawa ang aswang sa mahina nitong boses. Sinabi na hindi na raw sila bumibiktima ng tao, tanging sa gubat na lamang sila kumukuha ng makakain mula sa hayop. Ayaw raw nila matukoy ng antinggero dahil taglay nito ang pinakamalakas na anting-anting na maaaring ikapahamak ng kanilang lahi. Tumingin sa akin ang aswang at humingi ng kapatawaran sa ginawa nila sa amin ni Ben. Sinsero ang paghingi niya ng tawad. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ba sila, pero isa lang ang natutunan ko ng gabing iyon, maraming sikreto ang mundo. Maraming itinatagong lihim ang bawat tao. Yung akala mong masama ay mabuti pala, at ang mabuti ay nagbabalat kayo. Si Mang Elias na dating kinatatakutan ng mga kababaryo ay tinitingala na at nirerespeto bilang kagalang-galang na antinggero. Wala nang takot sa kanya maliban sa pamilya ni Ben, mas lalo nilang kinatakutan ang antinggero ng Kapis, lalo na't lantad na ang kanilang mga katauhan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Marco. Hiling ko na sana magustuhan ng mga tagapakinig ang ibinahagi kong karanasan kasama ang kinatatakutang antinggero dito sa Kapis. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Nakatira ako sa isang maliit na nayon sa tabi ng kabundukan. Mapayapa ang aming lugar at tahimik ang pamumuhay. Kami ay mga magsasaka at mangingisda. Karamihan sa amin ay magkakamag-anak. Lahat kami magkakakilala at magkakaibigan. Ang barangay namin ay tinatawag na purok ng dalawang ilog dahil napapalibutan ito ng dalawang ilog. 6 na pamilya lamang ang naninirahan dito. Karamihan mga nagsasaka. Mababait at masasahing mga tao ang mga kapitbahay ko. Maliban sa mag-compare kong sina Romy at si Gardo,
Mga lasinggero sila at halos araw-araw nalalasing. Mapagpalang araw po, Kuya Marco. Ako po si Romy, 45 taong gulang, may asawang si Lena na 42 taon, at may 2 anak kaming parehong lalaki. Matagal na akong kaibigan ni Gardo, na kasing edad ko rin. Magkaibigan kaming talik mula pagkabata, halos magkasabay kaming lumaki at tumanda. Naging ugali na namin ang uminom tuwing Sabado ng gabi, pero sa mga nakaraang buwan, tila naging araw-araw na namin ginagawa ito. Madalas kaming dumayo sa kalapit na tindahan upang doon mag-inuman. Paborito naming inumin ang emperador na brandy, masarap itong tagayan hanggang madaling araw. Noong nakaraang linggo, kaarawan ni Tino, isa pa naming kaibigan at kumpare. Hindi namin ito makakalimutan dahil talagang nasiyahan kami sa kaarawan niyang ipinagdiwang sa Purok Do. Madilim na nang umalis kami ni Gardo sa bahay ni Tino. Halos lahat ng lalaki sa Purok ay nandoon at puro inuman lang ang nangyari buong magdamag. Paulit-ulit kaming pinainom ni Tino, kahit gusto na naming umuwi, pinipilit pa rin niya kaming magpatuloy. Pauwi na kami ni Gardo nang marinig ko ang alulong ng mga aso, sumisigaw sila na para bang umaaligid sa isang bagay. Nagkatinginan kami, pero hindi namin binigyang pansin, siksik na ang tiyan namin sa alak at gusto na naming makauwi. Naglalakad kami ng pasuray-suray sa daan papunta sa mga tahanan, naghiwalay na kami ng landas dahil magkahiwalay na ang daan namin pauwi. Pero parang bata kaming nagtatawanan sa mga kalokohan na pinag-uusapan. Pare, tingnan mo ang buwan, sabi ni Gardo habang nakatingala at nakaturo. Tinignan ko at namangharin sa ganda nito, malaki ito at namumula sa kabundukan, para itong matabang lunti ang keso na nakasabit sa madilim na langit. Ang ganda nga pala, sambit ko pabiro, makakarating din tayo roon. Tumawa siya ng malakas at sinabing, ano ka ba, yung buwan lang hindi mo pa nararating ha? Nagtawanan kami saglit bago tuluyang naghiwalay. Pauwi na talaga ako nang mapansin kong maliwanag na ang gabi dahil sa sinag ng buwan. Sa unang tingin, wala namang kakaiba sa paligid, napakatahimik, maliban sa kaluskos ng mga dahon sa papawirin. Subalit nang lumingon sa kanan, huminto ako sa gulat, nakakita ako ng isang babae nakatayo lamang doon at walang kibo. Sa liwanag na natitirang ilaw mula sa kapitbahay, kita ko ang nakaputing damit niya. Dagling napahinto ako, tila na kuryente, hindi ako makapaniwala na may taong gising pa sa ganitong oras, lalo na isang magandang misteryosong babae. Agad ko siyang tinignan mula ulo hanggang paa, at naramdaman kong kumikirot ang tiyan ko. May sariling buhay ang mga mata niya at nagtagpo ang mga paningin namin. Kaagad akong naglakad papalapit, nag-iisip kung anong sasabihin, subalit sa tuwing lumalapit ako ng isang hakbang, lumalayo naman siya ng isa ring hakbang. Sa kabila ng pagsisikap ko, hindi ko siya maabot, panay ang linga niya sa paligid, tila may hinahanap o iniiwasan. Sa tuwing tumitingin ako sa kanya, nakatingin din siya sa akin, subalit mukhang nababahala. Nagtataka ako, pero gusto ko pa ring lapitan siya at makilala kung sino ba talaga itong magandang babaeng misteryosa at kaakit-akit. Ang mga mata niyang iyon, kahit alam kong mag-asawa na kami, hindi ko mapigilang kiligin sa tuwing nagtagpo ang paningin. Gusto kong makausap siya ng mas matagal, malalim at personal, pero bakit parang ayaw niya akong lapitan? Habang sinusubukan kong lapitan ang babae, bigla siyang nawala sa paningin ko, parang buwan na nawala sa ere. Napatigil ako sa pagtataka, kung tutuusin, ang dami kong tanong sa utak, sino ba siya, saan siya nagtatago ngayon at bakit niya ako iniiwasan? Maya-maya, narinig ko ang malakas na tahol ng aso. Lumapit ito sa kinatatayuan ko at inaamoy-amoy ako, mukhang nagugutom at gusto yatang humingi ng pagkain. Subalit wala akong dalang pagkain, kaya iniwan ko na lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Sa kalagitnaan ng daan pauwi, muli kong naalala ang magandang babae. Bigla ko siyang na-miss, gusto ko sanang makita muli bago umuwi, kaya huminto ako saglit at muling lumingon sa paligid upang hanapin siya. Sa aking pagkalito, bigla kong nakita muli ang babae. Ngunit ngayon, nasa kabilang gilid na siya ng daan. Kaagad kong sinundan ng tingin habang naglalakad palayo. Sa muling pagkakataon, sinubukan kong habulin at lapitan siya, pero ganoon pa rin, parang nilalaro niya lang ako. Sa gitna ng aking pagtataka, may narinig akong malakas na pagaspas, parang may tumatakbong malaking hayop na papalapit sa akin. Nilingon ko ito at nakita ang isang napakalaking aso na lumalapit mabilis at galit na galit. Kaagad akong kinabahan dahil baka ako ang pagbuhatan nito ng galit.
Nang maliwanagan ito ng buwan, lalong sumikip ang dibdib ko sa takot. Napakalaki ng asong iyon, halos kasing laki ko, at may bakas ng galit sa mukha nito habang tumatakbo papunta sa akin. Patuloy akong umatras, pero wala akong kawala, pilit akong humarap dito ng walang sandata o panangga. Subalit laking gulat ko nang biglang magbago ang anyo nito. Unti-unti itong naging isang nilalang na walang tuos, tila kalahati tao, kalahati hayop. Tumayo ang balahibo ko sa nakita, napuno ako ng takot habang papalapit ito sa akin, handang sumakmal at lamunin ako ng buhay. Aswang, bulong ko sa sarili ko, naalala ko ang mga kwentong banta na madalas kong naririnig noong bata pa ako. Ngayon, alam ko na totoo iyon, ang tunay na aswang ang humahabol sa akin. Dali-dali akong tumakbo palayo habang sumisigaw na humihingi ng tulong. Halos maputol na ang hininga ko, pero patuloy akong tumatakbo. Takot na takot ako habang sinusundan ng nilalang na yon, takbo ako ng takbo palayo. Ramdam ko ang pagaspas ng hangin sa mukha ko habang mabilis kong dinadaanan ang bawat sinukat na daan palabas ng barangay. Pilit akong humihinga ng malalim para makakuha ng hangin para sa mga paa ko na tila ayaw nang tumigil sa katatakbo dahil sa takot. Naisip kong tumakbo patungo sa bundok kung saan maraming puno at madilim na lugar na maaari kong pagtaguan, maaari kong iligaw doon ang halimaw. Ngunit habang tumatakbo, naalala ko ang sinasabi ng matatanda na madalas daw tumira ang mga aswang sa mga gubat at bundok. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, napansin kong nawala na ang galit na pagaspas ng hangin sa likod ko. Tumingin ako saglit at napansin kong wala na ang aswang sa likuran ko. Huminto ako saglit upang makahinga. Inisip kong nakawala na ako sa misteryosong nilalang na yon, pero masyado pang maaga para maging kampante. Bigla kong naalala na magkahiwalay kaming umuwi ni Gardo. Pumapasok sa isip ko ang mga matatalim na ngipin ng aswang, ang mababangis nitong mga mata, ang napakalaking katawan, at ang napakabangis na ugali. Kaagad kong naisip, paano kung hinabol din siya nito pauwi, o nauna nang nasakmal ng nilalang. Kinabahan ako para sa kaibigan ko habang nakatayo roon at iniisip si Gardo. Biglang may lumapit sa akin mula sa likod at mahigpit akong niyakap. Sumigaw ako, subalit tinakpan ng kamay nito ang bibig ko. Pilit nitong pinapatahimik ako, pero patuloy ang pagsisikap ko na makawala sa takot at desperasyon. Nakagat ko ang kamay nito, kaya napasigaw ito ng sobra at napilitang bitawan ako. Dali-dali akong tumakbo palayo ng makawala, subalit muling naramdaman kong may humahabol at sumusunod sa likuran ko. Tumingin ako at nakita ko ngang muli itong humahabol sa akin na mabagsak na hayop. Mukhang nagalit pa lalo ito nang makagat ko ang kanyang kamay, kaya mas mabilis ang pagtakbo ko at sumisigaw habang papalapit sa akin. Gardo! Gardo! Paulit-ulit kong sinambit ang pangalan ng kaibigan ko at humihingi ng tulong, subalit walang sumasagot sa akin. Nag-iisa lang akong tumatakbo sa gitna ng madilim na gabi, kinakaharap ang pinakamalaking takot sa buhay ko. Patuloy kong tinatakbo ang mga paa ko habang sinusundan pa rin ng aswang sa likuran. Ramdam na ramdam ko ang presensya nito sa bawat pagaspas ng hangin, sa bawat hakbang, at saglit na tingin, nakikita kong papalapit ito sa akin. Mukhang gigil na gigil ang halimaw sa paghabol at nais akong paslangin. Sa takot at desperasyon, patuloy kong sinisigaw ang pangalan ng kaibigan ko at humihingi ng tulong, subalit walang sumasagot, kahit anino. Talagang mag-isa lang ako sa madilim na gabi, humaharap sa matitinding panganib na ito. Maya't maya, tumitingin ako sa langit at nagdadasal ng pabulong, Panginoon, iligtas mo po ako, huwag mo po akong pababayaan. Subalit parang walang nakikinig sa mga panalangin ko, patuloy lang akong hinahabol ng mabagsik na halimaw. Dahil sa pagod, naisipan kong huminto saglit sa ilalim ng isang punong kahoy upang makahinga. Humarap ako rito at yumuko habang nakahawak sa tuhod. Hinihinga ng malalim, halos manghina na sa pagod ang mga hita ko sa takbo. Habang nakayuko, bigla kong narinig ang mahina, ngunit distinct na tunog ng mga yapak sa damo. Unti-unti itong lumalapit sa kinaroroonan ko. Tumingala ako at nakita ko ang aswang nakatayo na, kalahating metro na lang ang layo sa akin. Nakatingin ito sa mga mata ko, halatang galit at gutom. Samantalang ako, hindi makagalaw sa takot, nanginginig ang buo kong katawan. Bigla na lamang itong sumugod sa akin ng walang pasabi at mariing hinawakan ang leg ko gamit ang makapal nitong mga palad. Napilitan akong mangiyak ng malakas dahil sa sakit. Hindi ko nagawang huminga ng maayos habang patuloy niyang pinipiga ang leg ko.
Ramdam ko ang mainit nitong hininga sa mukha ko habang patuloy niya akong hinahawakan ng mahigpit. Tumatig ito sa akin diretso sa mga mata ko. Nakita kong namumula na ang paningin ko. Unti-unti akong nahihilo at nanghihina. Naramdaman kong malapit nang mawala ng malay dahil sa pagkakasakal nito sa leg ko. Ito na siguro ang aking huling sandali, huling hininga, huling pagkakataong mabuhay. Ipinasok ko na lamang sa isip ko ang mga alaala, kasama ang magandang asawa ko at mga anak. Humanda na akong harapin ang kamatayan sa kamay ng halimaw. Nararamdaman ko pa rin ang mahigpit na pagkakahawak ng aswang sa leg ko, habang unti-unti ko nang nararamdaman ang paglipas ng hininga at malay. Unti-unti na akong nalulunod sa dilim. Nawawala ng ulirat, handa nang harapin ang kamatayan. Subalit bago tuluyang mawalan ako ng malay, biglang nawala ang panggigigil nito sa leg ko. Marahan akong binitawan sa lupa at muli ay tumitig sa mga mata ko. Subalit ngayon, may ngiti na ito sa labi habang nakatitig sa akin. Humingi ka ng tawad bago kita tuluyang kalusin, ang masinsing bulong nito sa akin. Sa gulat at takot, nanginginig kong sinunod ang kanyang kahilingan. Patawarin mo ako, Ginoong Aswang, please, huwag mo akong kainin. Umiti ito ng mas malaki bago nagsalita. Mabuti, dahil inako mo ang iyong pagkakamali, makakawala ka na. Dahan-dahan niyang binitawan ang liig ko at unti-unti akong ibinaba sa lupa. Subalit bago pa ako tuluyang makababa, bigla na lamang niyang sinipa ang tiyan ko ng napakalakas. Naramdaman kong parang pumutok ang tiyan ko sa lakas ng sipa nito. Sinuntok pa nito ang mukha ko at dumampi ang talampakan sa dibdib ko bago tuluyang lumayo at iniwan akong nakadapa sa damo. Nang makabangon ako, dumura ako ng dugo habang hawak ang masakit na tiyan ko. Sa sakit, luhaan akong umuwi sa bahay, naglalakad ng pis. Nakauwi ako ng madaling araw na wala pa sa bahay ang asawa ko. Kinabukasan paggising ko, nagulat ako sa suot kong damit, buhaghag na ito at may mga mansa ng dugo sa harap. Napatingin ako sa salamin at gulat na gulat sa nasilayan, puno ng pasa at latay ang buong mukha ko, maging ang leg. Doon ko na lamang naalala ang lahat ng nangyari kagabi, pero ang mas nagtataka, bakit ako pinakawalan ng nilalang at bakit niya ako sinaktan subalit hindi kinain? Marahil ay pagpapatawad para sa isang lasinggong tulad ko, ngunit nananatili sa isip ko na baka balang araw bumalik siya upang tuluyang tapusin ang naudlot niyang gawain. Kinabukasan, kahit masakit ang buong katawan ko, pilit kong pinuntahan ang bahay ni Gardo. Kailangan kong malaman kung nakauwi ba siya ng ligtas kagabi. Naalala ko kasing magkahiwalay kaming umuwi at marahil ay hinabol din siya ng halimaw. Pagdating ko, sinalubong ako ng asawa niya na si Aling Sela. Basa ng luha ang mga mata nito at nanginginig ang boses habang kausap ako. Romy, nawawala si Gardo kagabi pa siya hindi umuwi. Doon ko lamang nalaman na mula pa kagabi, hindi na bumalik si Gardo sa kanilang tahan. Kung gayon, marahil nga ay nasakmal na siya ng halimaw. Naalala ko pa ang huling pagtawag ko sa kanyang pangalan habang inaatake ako nito. Kaagad kong pinuntahan ang mga kaibigan naming lalaki at ikinuwento ang nangyari. Sabi nila, may nakita raw silang babaeng nagsisisigaw kagabi na may nakitang aswang daw sa lugar namin na pumatay ng 2 lalaki. Natigilan ako sa sinabi nila, kaagad naming pinuntahan ang punong barangay at ikinuwento ang tungkol kay Gardo at sa nakitang aswang. Agad itong nagmobilisa ng mga tanod at iba pang lalaking residente upang maghanap kay Gardo. Sinama rin nila ako sa paghahanap. Maghapon kami naghanap sa buong kabundukan at kagubatan, subalit walang nahanap na bakas man lang ni Gardo o ng anumang aswang. Maya't maya, umiiyak ang asawa ni Gardo habang hinahanap namin siya, pati ako'y niluhuran ko na ring tanggapin na marahil ay patay na nga ang matalik kong kaibigan. Kinabukasan, muli naming pinagpatuloy ang paghahanap kay Gardo, subalit sa pagod at panghihina ng katawan, nauna na akong umuwi saglit upang magpahinga. Napagdesisyonan kong balikan na lamang sila sa hapon upang samahan muli sa paghahanap. Ngunit habang nagpapahinga, biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko, ang barangay chairman mismo ang bumungad, nakasimangot ang mukha at may dalang balita tungkol kay Gardo. Romy, natagpuan na namin si Gardo, ngunit patay na siya. Yon ang masakit na salitang bumungad sa akin, parang huminto ang tibok ng puso ko nang marinig iyon. Hindi ako agad makapaniwala na patay na nga ang matalik kong kaibigan. Ayon sa chairman, kanina daw ay may mga bata na naglalaro sa tabi ng ilog na nakakita ng bangkay ng isang lalaki. Nang tignan nila, si Gardo nga iyon.
Agad silang tumakbo at nagsumbong sa mga nakatatanda. Kaagad kaming pumunta doon kasama ang chairman at ibang mga lalaki, at doon ko nga nakita ang bangkay ni Gardo, nakahando sa isa damong malapit sa ilog. Nang ikutin namin ito, puro dugo na ang katawan niya at basag ang bungo. Subalit ang pinakanakakagimbal, nang buksan namin ang damit niya, wala na ang lamang loob ng tiyan, parang winasak ang tiyan niya. Pati bituka at iba pang lamang loob ay nawawala. Sa sobrang panghihinayang at lungkot, hindi ko napigilang umiyak sa harapan ng bangkay ng matalik kong kaibigan. Alam ko siya ang pangalawang biktima ng halimaw na yon at malamang ay ako ang susunod pagdating ng tamang panahon. Ilang araw pagkatapos, tuluyan ng inilibing si Gardo katabi ng kanyang mga magulang. Habang binababa ang kabaong sa hukay, naiiyak kaming lahat para sa mahal naming kaibigan. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, ang gabi ng kamatayan ni Gardo sa kamay ng halimaw. Subalit hanggang ngayon, wala pa ring nahuhuli o nakikita na aswang na pumatay kay Gardo, at siguradong marami pang ibang biktima rito. Kaya naging mapagmatsyag ang mga tao sa paligid dahil baka isa na namang inosente ang maging susunod na hapunan nito. Ang halimaw na yon laging gutom at nananabik na makahanap ng susunod nitong biktima. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Sana'y maging mapagmatsyag kayo sa inyong paligid at mag-ingat sa anumang mapanganib na nilalang. Huwag nating hayaang masaktan o mawala ang ating mga mahal sa buhay dahil sa mabangis na aswang.